Ayun na nga. Sino ba makakasama natin ngayon, Kuyang Willie? Alright, nasa studio natin live, ha? Live. Fresh from Pasig. Mhm. Si Representative Roman Romulo, sa yung chairperson ng House Committee on Basic Education and Culture. Magandang hapon po, Kong Roman. Yes, good afternoon Sandro, Sir Willie, good afternoon at sa lahat ng nakikinig, nanonood, good afternoon. Oh. Ang ganda Kuyang ng kwentuhan namin kanina eh. Talaga? Habang pinapalitadahan kami doon sa loob. Hindi na ako nakaabon. Ako nga, hindi ako nakaayos ngayon. Oo. Ano yan, natural yan. Ha? Ay, pero yun nga, ano po ba, kasi nung huli namin nakausap last week, si Kong Romulo, napag-usapan na namin yung ilan sa mga nilalaman ng EDCOM 2. Pero syempre, mainam pa rin na himayin natin, kasi nabitin kami ni Maan last week. Ay, di umpisahan natin yung Saan ba? Saan natin yung pagsusumite nila ng final report. Nung kasi yung title Turning Point yun medyo parang ano bang ibig sabihin ng turning point? Siguro paliwanag na mismo na nung ating panawin ngayon. Si Congressman Romulo. Well, ang turning point po ibig lang sabihin, eto na po tayo, alam natin kung ano yung identify yung mga iba-ibang challenges at meron mga solusyon. Kasi sa totoo, Sir Willie, Sandro, kaya naman tayo nandito, nagka-EDCOM 2. Because kung maalala ninyo, noong 2018, 2019, naglabasan po yung mga international assessment results. Okay. Yung PISA, SEA-PLM, yung TIMSS. Tapos marami rin ang nagsasabi ng mga magulang na talagang hindi naman natupad yung pangako ng K-12. Kaya dahil po doon, di ba sa PISA po, medyo mababa ang ranking natin doon. Sa SEA-PLM, mababa rin. Sa TIMSS, mababa rin. Kahit anong international, mababa. Pag tinignan mo yung local assessments natin, yung dati yung ELNA para sa grades 1 to 3, yung NAT, mabababa lahat. That is why nag-decide na ano ba ang kailangan natin pag-usapan, hindi lang ng legislative pero kasama ng executive para ma-identify natin yung problema at ano yung solusyon. At alam natin lahat, ang pinaka-basic. Kasi maririnig mo rin naman kahit naman po sa industry players ang laging binabanggit ay yung functional literacy. Yun po talaga. Ibig sabihin, yung issue na maaring marunong magbasa, pero hindi na intindihan, hindi na unawaan yung kanilang binasa. At yun yung resulta nung PISA exam, di ba? Walang reading comprehension. Mahalaga rin po yung mathematics, nakasama rin po sa mga international assessment, hindi rin tayo nagfe-farewell. Pero ito yung mga pinaka-basic sa lahat. Reading comprehension, di ba? Reading, at syempre mathematics. Kaya dito po, sa turning point, ito yung huling report ng EDCOM 2, nagbigay na po tayo nung in-identify natin mga problema na ito at sinabi natin ano yung mga solusyon. Example, yung sinasabi sa atin ng lahat ng dalubhasa, importante at tingnan ninyo yung mga bata bago pumasok ng K-12. Ibig sabihin yung below 5 years old. Pag below 5 years old, di ba, nandun sa daycare centers natin yon or nasa kanya-kanyang pamilya. Pero base sa sarili nating survey ng National Nutrition Council, may survey sila na lumabas na napakarami natin na wasted or stunted growth ng mga bata. Anong nangyari for the past so many years? Kasi tanda ko, nung araw, Sandro, elementary pa lang, pwede mo na ibang bato yung mga kabataan Ayun na nga. Di ba? May mga napapanood pa Yung mga quiz pa na, di ba sa mga television dati? What happened? Sir Willie, magandang tanong yan. At yun yung na-identify rin na problema ng EDCOM. Kasi nung pinasok natin, pinasok natin yung K-12. Nung pinasok po natin yan, hindi lang number of years ang nadagdag. Pero napakaraming subjects at napakaraming competencies. Parang sa totoo, alam naman natin kasi, matalinong batang Pilipino, talagang dumami po yung gusto nating ituro at dumami yung gusto nating mga competencies per subject. Example po, bago yung reforms ng EDCOM 2, doon lang tayo sa Key Stage 1, yung grades 1 to 3. By the time you reach grade 3, 8 or 9 subjects na ang tinuturo sa'yo. Ganong karami po. So, yung pala makikita mo, yung bata, ang daming subjects at within that maraming competencies. Ngayon po, nung nag-reform, nagbigay ng suggestion yung EDCOM 2, ngayon po, grades 1 and 2, 5 subjects na lang. Yung 5 subjects na yan, nakatutok lang po yan sa reading comprehension para matuto magbasa,
sa mathematics, grade level appropriate, at may bago tayong subject, yung good manners and right conduct, yung GMRC. Pagdating ng grade 3, 6, nagdagdag tayo ng science. Pero again, yun po yung sa tingin ko po, masyadong kinongest yung curriculum, masyado tayong maraming gustong ibahagi sa isang mag-aaral, na nakalimutan natin yung basics, which is reading comprehension and math grade level readiness. Teka, balikan ko lang yung sinabi mo na dinagdagan yung taon para sila'y turuan, dinagdagan yung mga ituturo sa kanila, pero bakit ganun pa rin na naging resulta? Kasi Bagsak pa rin. Ang nangyari nga po, yung curriculum na congest masyado. Dumami masyado ang subjects, dumami masyado ang competencies sa bawat subject. Kaya nga yung bata po, talagang bugbog na bugbog sa dami. Yes, and it congested too many subjects. Ngayon po binawasan na po natin 'yan. Binawasan siya para maka-focus lang sa pinaka-essential, which is reading comprehension, grade level readiness, math grade level readiness. Yun talaga po. Ang gusto natin, bago ka tumapak ng grade 4, pag natapos mo ang grade 3, lahat ng learners natin ngayon dapat ay reading comprehension ready na sila. Hindi katulad ngayon po, hindi ganon. Ang resulta po, hindi ganon. Yung huling Carla na tinake, di ba, kakatapos na ng Carla. Ano lang po yun? A little more than 30% ang reading proficient after grade 3. So, even less than half. Hindi ba naging kalaban dyan yung pag-evolve din ng technology? Kasi kung titingnan natin yung sa katotohanan, di ba? Mga bata pa lang ngayon, instead na magbasa, instead na mag-aral, internet, cellphone ang hawak eh. Hindi kaya yun ang isa rin sa naging kalaban? Tama po kayo. In fact, ang technology po talaga, hindi natin ini-encourage yan para sa basic education. Meaning, ang teachers pwede natin bigyan ng mga tablets and laptop. Kasi sa kanila, magagamit nila yun for lesson plans. Yes. Pero sa bata, iba pa rin po yung nagbabasa siya ng hard books. Doon po diretso. Kasi mas, according to yung mga teacher associations na nakausap natin, mas effective siya as a learning tool pag yung bata ay merong binabasa na physical na textbook. Yung physical na, Yes, kasi doon pa lamang nakikita na po nila yung talagang mas na-absorb nila yung lesson. That is why tama po kayo. Ang teknolohiya maganda po 'yan. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon. Kasi talagang sa totoo, yung value pa rin ng hard books, yung mismong physical book na nandiyan dyan, I think accepted na yan na that is the most effective way na ma-absorb ng isang learner, lalo na sa basic education, yung lessons niya. So given itong mga problema na ito, paano to in-address dito sa yung gagawin nyo for the next 10 years nitong EDCOM 2? Una po, yung tungkol dun sa below 5 years old. Kasi mahalaga po yun eh. Sabi kasi ng mga eksperto, yung dalubhasa, kung stunted ang growth o wasted ang growth ng bata, hindi lang physical ang pinag-uusapan. Affected rin yung cognitive ability ng bata. At hindi naman po yun mare-recover na raw. Pag lumiit po yung cognitive ability niya, hindi na kahit na maging nutritional lang lahat ng pakain natin habang K-12, meron nang hindi na mare-recover. That's why important, kung gusto natin yung full potential ng bawat batang Pilipino, asikasuhin natin yung below 5. At yung below 5 na po na yan, inaasikaso natin via, meron tayong bagong batas doon na dapat mag-umpisa na ma-implement. It's called the ECCD law, the Early Childhood Care Development Law. Dito po, sinisigurado natin na may capacity building tayo para meron na tayong mga mga child development workers, yung mga marunong talaga tungkol sa, hindi kasi po pwede sa bata, hindi naman po siya formal academic, Ang importante po sa below 5, nutrition, napapakain siya ng mabuti. Pangalawa, ang important po doon, hindi naman po yung academics eh. Ang importante doon, yung motion. Dapat yung bata may play, motion, nakakapag-relate siya sa kaedaran niya. So kailangan natin na merong mga dalubhasa na kasama doon na nag-guide sila. Pero hindi rin kaya ng national government on its own. Kaya dito po kailangan natin ng tulong ng LGU. Kaya under the new law, ang co-chairperson po na mamamahala na po ng ECCD, hindi lang DepEd.
kasama na po ang DILG. Okay. Yes, kasi ang DILG po, siya ang kausap ng mga mayor. Siya yung nagbibigay ng mga awards, ng mga incentives, di ba? So gusto natin, siya yung bastonero. Siguraduhin niya na nagkokolekta ang mga kasi ang mga LGU po natin, kumokolekta po yan ng datos eh. Alam po nila yung mga pinapanganak sa lugar nila. Yes. Alam po nila kung anong vitamins ang nabigay nila, kung anong vaccine nabigay nila, kung meron man silang binigay. Alam nila po kung sino yung stunted, alam nila kung sino yung wasted. Ang problema, yung datos na yun, nakikip lang po yung minsan sa LGU kasi hindi nila alam kanino ipapasa. But ngayon, under this new law, andiyan dyan na yung DILG, sisiguraduhin na maipapasa nila yun ngayon sa ECCD Council sa pamumuno ng DILG. Para ngayon, alam natin yung actual na datos sa isang syudad. Ilan ba yung pinanganak dyan? Sa dami ng pinanganak dyan o konting pinanganak dyan, ilan po dyan ang may solo parent o yung mga magulang may trabaho? Matitimbang po nila yung mga bata doon. Malalaman nila sino yung kailangan ng intervention o hindi. So, ngayon po, because of that new law, kung implemented properly, maalagaan na po natin yung kalusugan ng batang Pilipino. So, pagdating ng 5 years old o papuntang K to 12, hindi po sila stunted or wasted growth. Yung Roman, yun naman po sa issue ng mass promotion. Hindi ba ito nakadagdag din doon sa pagbaba rin ng kalidad ng ating edukasyon? Tama po yan. Of course, makakabawas yun. Kasi kung maalala natin, ang sinasabi ng EDCOM 2, nagkaroon ng department order with respect to yung term na transmutation. Ibig sabihin, kung ito yung grado ng isang learner, parang kino-convert siya to a higher grade. So pag kinonvert yun, papasa yun lahat, di ba? Pero that is a disservice to the student, pati sa guro. Kasi ma-frustrate rin po yung teacher eh. Tinuturuan niya yung bata, alam niya kung ano yung capacity, pero dahil merong transmutation na polisiya, kailangan niyang i-promote yung bata. So even sa teacher po, kawawa ang teacher pagdating ng polisiya na ito. Pero ang mass promotion nga po, sinasabi natin hindi maganda yan. Pero ngayon po, meron na tayong current na mga estudyante na sa K-12 na dumaan sila dito sa polisiya na ito ng mass promotion. Para sa akin po, yung mga currently na sa K-12, hindi po pagtatanggal ng mass promotion ang solusyon dyan. Para sa kanila, ang solusyon, aggressive interventions. Katulad yung aral program. Example, ano po yun? Kunyari po, may estudyante na sa grade 4. Nakita nung teacher, o magbigay ng assessment sa umpisa, nakita nung teacher, yung reading comprehension level niya, hindi pang grade 4. Pang grade 2. Kailangan po, ang gawin natin doon, mag-intervene ka agad. Kaya intervention po kaagad. Kailangan po lahat ng bata na ito yung grade 4, na ito yung level of reading nila, ipagsama-sama natin sila sa isang class at turuan natin sila dun sa grade level nila para makaprogress, makahabol sila. Pero ang sinasabi ko sa DepEd, hindi dapat after class yan. Dapat during class hours. Bakit? Imagine po na sa grade 4 ka, estudyante ka, ang grade level reading comprehension mo grade 2. Kahit anong tinuturo sa'yo sa blackboard na yan, hindi mo maintindihan yan dahil yung reading comprehension mo, grade 2. So instead na magugustuhan ng bata na pumasok, syempre, mas lalang tatama rin. Mas lalang tatama kasi hindi nga niya maintindihan. So yun ang sinasabi ko, aggressive interventions. Alam mo, naalala ko yung yung binabanggit ninyong yan, nung ako'y elementary. So from one school, lumipat ako eh. Nagkaroon ng transfer ako sa ibang school, no. Yung pinanggalingan kong school, ang sections lang niya, 4. Yung pinuntahan kong school, ang section niya, 11. So, since transfer ako, nalipat ako dun sa pinaka-lowest tawag dito, section. I think napunta ako ng section 10. Nako. So, nagkaroon ng pagkakataon, pinabasa ako. I was grade 5, kung hindi ako nakakamali. So, yung mga teacher, napuna nila kaagad. Kaya pinatransfer ako sa section 9. Oo. Tapos pinabasa ulit ako. Yung araw din yon, pinalipat ako sa section 5. Dahil yun daw ang level ng aking
That's correct. Yung mga ganong klase ng... Yun yung sinasabi natin, kailangan aggressive. Ginagawa na pala dati yun. So ngayon, alam natin na meron talagang estudyante based on the National Achievement Test, the Carla Test. Alam natin na pwede tayong mag-beginning of the school year. Ginagawa na pala ng DepEd ngayon yun, beginning of school year assessment. Alam natin kung ano yung grade level, comprehension ng estudyante. Gawin natin, ganun ang gawin natin. Pero during class hours. Huwag na natin hintayin na after class hours pa. Para yung bata po, hindi siya yung parang, hindi niya naintindihan yun na sa tinuturo. Kailangan interesado siya. Kailangan ma-engage natin ang bata. Kasi kung hindi, yung love for learning, yung love for school, mawawala. Kasi kung hindi mo na, hindi ka mag-enjoy. Kailangan nga nag-enjoy ang bata sa school para talagang mas mabilis niyang matutunan yung mga dapat niyang matutunan. And yun ang sinasabi natin, tama po yung ginawa sa inyo, pero yung sa inyo, maganda, parang progressive, no? Pero may mga pagkakataon, based on the NAT exam, na hindi talaga yung grade level nila. Mas mababa. Di dapat ayusin natin para nakaka-catch up, para hindi, pero at the end po of the school year, since current na po siya, hindi kasalanan ng estudyante, hindi kasalanan ng teacher bakit nagka-mass promotion policy. For this cohort po, yung nasa klase na ngayon, grades 1 to 12, wala tayong i-retain. Mag-aggressive intervention tayo, pero ma-promote pa rin siya. Para sa akin, umpisahan yan sa mga bagong papasok. Pero paano matututukan itong mga estudyante kung nasa 6 na po sila sa isang klase at iisa lang yung teacher, o kaya naman ay may kakulangan doon nga sa classrooms. So paano po ito matututukan? Paano natin matututukan itong mga estudyante na isa-isa? Yes, ang ginagawa po ngayon ng DepEd, based siguro sa lahat naman ng recommendation rin ng EDCOM 2, meron na silang tinatawag na beginning of school year assessment. Doon pa lang makikita na nila. Pangalawa po, marami po sa mga teachers natin, may trabaho silang admin rin, hindi lang teaching. Okay. With the new budget, nakapagdagdag sila ng about 20,000 new items for administrative assistants. Meaning, yung mga non-teaching na trabaho na ginagampanan ng isang guro, aalisin na natin unti-unti sa mga teachers. Pakipaliwanag nga po, ano ba tong sinasabi niyong admin na function? Example po, pwedeng parang nagfa-function siya sa registrar, meaning okay. O kaya sa financial yung bookkeeping, yung siyang gumagawa noon. Sa ilalim ng bagong polisiya, dapat kumuha na tayo ng mga admin assistants. Para sila na po yung gagawa po ng mga... Na walang kinalaman sa teaching. Yes. The teacher, as much as possible, dapat nasa classroom concentrated lang siya sa pagtuturo. At pagtuturo ang ginagawa niya. Kasi ginawa po natin the past years, ang daming functions, pinapasa rin po natin sa teacher. So aside from teaching in the classroom, meron pa siyang admin work na ginagawa. So talagang pagod na pagod rin po yung mga guro. Yan ang totoo. Pero kasi pagka tinanong mo, bakit wala kayong ganito? Kasi kulang kami sa budget . That is why po ngayon, di ba? First of all, hindi naman last year, 2 years ago, inumpisa na po yung pagtataas ng budget doon para magkaroon din po ng admin assistance. Pero ngayon, dahil mataas talaga, record-breaking yung pinirmahan ni President BBM, yung ginawa niyang budget para sa education, ay talagang, ang pagkaalam ko, about 20,000 po ang admin assistant items na ino-open up nila. Again po, hindi agad-agad po yun, Kasi hindi naman pwede, lahat na lang kukunin natin. Yes. Kailangan capacitated yan. Marunong rin siya sa trabahong yun. Kung hindi, wala rin mangyayari. Paano po? Asahan nyo po na imbitahan namin kayo ulit dito. Opo. Dahil hindi pa po tayo tapos. Talagang tututukan natin itong problema sa edukasyon hanggat talagang bumuti. Pag pinag-usapan mo kasi ang education, mula grade 1 hanggang college, ganun katagal. Oo nga. Opo. In fact po, bago grade 1, kasi ECCD na tayo. Nga pala. Below 5, umpisa ka na. At kasama na ang technical training. Okay. Hindi lang kolehiyo, pati technical training kasama na po siya. Kasama na sa Yes, education. Kasama po. Ang TESDA also got probably the biggest budget it has ever. Kaya talagang itong pagtutok natin sa edukasyon ay ang dulo-dulo nito ay
magsisiguro din doon sa ating workforce ng ating bansa. That's correct. Of course. Yun po yun. Ayan. So, kung Roman, sana hindi kayo magsawa. Talagang marami pa kaming gustong talakayin, Madami pero pa. limitado lang talaga yung oras natin. Pero syempre, sa susunod, iimbitahin namin kayo ulit para talagang tutukan itong problema natin sa edukasyon. Thank you very much po. Again, have a good night po. Alright. Ayan. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Yan po si Congressman Roman Romulo mula sa Pasig City at chairperson din po ng House Committee on Basic Education and Culture.